DZXL News, ang himpilan ng RMN. Alright, balik po tayo sa ating programang Straight to the Point. Si Aljo Bendijo sa DZXL News. Unang tinalo pala ni Alex Ayala Bayan si Madison Keys, 5th seeded, world number 5, dyan po sa Miami Open. Ha? Galing mo, Alex. Si Aljo Bendijo sa DZXL News. May batay bayan at kinatuwa po ng Armed Forces of the Philippines ang report ng pagpapadala ng Amerika ng panibagong Typhoon missile dito po sa Pilipinas. Kailangan natin ito. Yung US Indo-Pacific Command, ayan na, sandali lang dito muna tayo. Si Aljo Bendijo sa DZXL News. Makakausap po na natin si Dr. Anthony Tony Liachon, Health Reform Advocate and former DOH Advisor. Magandang umaga po, Dr. Liachon. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN News, DZXL 558. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, Aljo Bendijo. Magandang umaga po. Ano po ang inyong masasabi dito po sa larawan? Picture ito, nagpa-picture si DOH Secretary Herbosa sa isang tobacco company na nagsagawa po ng donasyon sa atin. Nakakalungkot po siya kasi as Department of Health Secretary, siya mismo ang dapat nangunguna na mag-defend ho ng ating kalusugan, considering ang tobacco industry ay yan ang nagkukos ng 80% ng sakit natin. Opo. Yung cancer, heart disease, mga COPD, stroke. Oho. So ngayon, matinding conflict of interest po yan kasi naayon ho sa batas ng World Health Organization at ng Civil Service Commission ng DOH Joint Circular Committee na bawal ho makipag-ugnayan sa tobacco industry. Mm-hmm. Yan hindi maganda. Pangalawa, yung mga galawan niya lately, yung pagda-divert ng PhilHealth sa unprogrammed appropriation na nasa Supreme Court na chairman of the board, at tapos yung zero budget sa PhilHealth plus yung pakikisama niya sa tobacco industry, yan ay nagpapakita ng napakahina at negatibong leadership para sa taong bayan. So, ito yung sinasabi nating mga senyales na ang ating Secretary of Health ay hindi panig para sa kalusugan. At ang aking suggestion sa kanya, ang honorable thing to do ay mag-resign na kasi wala nang nakikinig sa kanya. At kung hindi naman, di ang Pangulo tanggalin kung pwede siyang tanggalin. Ngayon, kung hindi siya pwedeng tanggalin, huwag na tayong umasa na magiging malusog pa yung ating kinabukasan sa kanyang pamamahala. Kasi wala tayong mapapala dito. At yung syntax fund sa 70 billion a year, hindi ko na pagtanto at hindi binigay sa PhilHealth, malamang sa pakikipag-usap nila, ito lang aking na sa pantaha, wala na. Yung kinreate na syntax law, wala na yon kasi nakikipagkaibigan ka sa tobacco industry. So, hindi magandang tingnan na tayo ginigisa sa sarili nating mantika. Ayan hindi katanggap-tanggap sa isang doktor na tumitingin na maraming pasyente na maraming sakit na ang kinamamatay nila ay paninigarilyo. Ayun. Okay, so hot water ngayon pala si Secretary Ted Herbosa. Itong larawang ito, litrato ito, kasama mga executives mula sa Philip Morris Fortune Tobacco Company sa recent event dyan sa Palasyo ng Malacanang. Ngayon, binatikos na rin siya ng Siatka Executive Director Ulysses Doroteo. Sa statement, sinabi niya po, Doc, parang worse than the hypocrisy ng tobacco industry at kakulangan ng integridad ng secretary nga ng
Department of Health. At meron ditong ni-raise na batas yata. Meron pala itong CSC DOH JMC 2010-11 na nagbabawal sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno from engaging in unnecessary interaction pagtanggap ng mga donasyon sa isang kumpanya ng tabako o tobacco industry. Tama po yun. Tama po yun. Yan ho ay isa lang sa mga marami sa mga Viber group, tahimik lang, hindi nagsasalita, mga medical organization at pambayan, nakikita nila ang prioridad ng health natin ay hindi kalusugan, kundi politika. Parang tatakbo po siya sa politika, sa pakikipagpicture. At akalaan niyo yung legal department ng DSWD Opo. ay umayaw dyan sa ganyang klaseng relasyon. Pero dinala pa nila sa DOJ para i-justify at sinasabing pwede daw tumanggap ang mga personalidad like government official, pero hindi daw pwedeng tumanggap ang ahensya. Saka naman nakakita ng reasoning na gano'n. Alam mo, mali to start with, pero gina-justify mo sa pamamagitan, ako lang ang tumatanggap nito pero hindi yung buong ahensya. Pangatlo, pwede naman siyang hindi umattend dyan ng meeting na yan at sabihin niya may sakit siya sa First Lady. Ang nag-speech naman si Secretary Rex Gatchalian. Para naman, yung kahiyaan niya kay First Lady, at dahil politiko ang First Lady, hindi na siya kadadawit. Ngayon, sumama siya doon. Isa reflection na pare-pareho na silang politiko. Yan ang aking basa dyan. At kung ang ating Secretary of Health na dapat technocrat o professional ay politiko, wala tayong aasahan dito. Pwede tayo ipagbili kahit kanino. All the more sa ganitong klase mga programa na related sa kalusugan. Oo nga, ito'y wake-up call sa ilan nating mga appointive na mga opisyalis talaga na mag-ingat. Nakita ko naman parang taliwas ito sa mandato ng Health Department, diba? Sa pangkalusugan pagkatapos yan, yun na nga, nakakalungkot lang, no? That hindi yata ito na check kaagad ni Secretary Herbosa. Ingat-ingat lang sana. Ingat lang sana. Oo nga pwede siya makatanggi sa mga kaibigan niya sa cabinet. Huwag na lang siya umatin. Kasi dagok yun sa kanya sa paniniwala ng mga taong bayan. So paano ka na ngayon magsasabi sa mga tao, huwag kayong manigarilyo bawal yan. Sino maniniwala pa sa iyo? Yung moral ascendancy mo ngayon, mawawala. Dapat wala siyang kompormiso para dito. Ngayon, hindi na siya pwede magsabi na walang maninigarilyo wala na. Yan yung malaking ginawa niyang kamalian. Kasi pwede naman yung iba na cabinet members na tumanggap niyan. Pero hindi ang Department of Health ang dapat tumanggap dyan kasama sa larawan. Okay. Ano naman ang inyong masasabi dito sa mga pagbabagong ginagawa ng PhilHealth, Doktor? No fees for accreditation of healthcare professional. Meron pang ililift daw ng PhilHealth, 45-day hospitalization limit. Ako, binibigyan ko ng 100 days si Dr. Edwin Mercado. Yapo. Kaya yan ang binibigyan natin siya ng latitude kasi bago siyang leader. Bigyan natin siya ng flexibility. Ang iniintindi ko yung oral argument uli sa PhilHealth diversion April 1 and 2 at may awaan Diyos makapag-present ako sa Korte Suprema ng May 19 para dun sa pagbigay ng zero subsidy para sa PhilHealth. Ako nag-file ng petition sa Korte Suprema na unconstitutional yung ating National Budget 2025 GAA. Okay. Kasi ngayon lang nangyari sa buong history na walang budget na binigay sa PhilHealth. At yan ay kino-contest natin sa ngayon. So yan ang aking iniintindi. Yung kay Edwin Mercado,
yung mga ginagawa niya. Pagbigyan na natin, maliliit na bagay kasi yung mga bagay na yan, hindi masyado importante. Mahalaga, yung top 10 killer diseases, doon siya dapat nagbibigay ng malaking out-of-pocket expenses na mabawas. Kasi 80% yung apat sa sakit heart attack. Kung a-attend ka ng lamay, Opo. Every now and then, ang kinamamatay ng tao ay heart attack, cancer, stroke, at saka nagdadialysis na may diabetes, pneumonia at hypertension. So dapat doon siya nakakonsentrate. Hindi na yung mga 9,000 case rate. At kasi ang kinamamatay ng Pilipino, nandyan lang sa tobacco-related products, tobacco and alcohol-related products. Kung magpo-focus lang siya dyan sa 6 na yan, solve na niya ang healthcare system ng bansa. So, ngayon, ang time niya, 3 taon na lang or maaaring 2.5 years dahil election year yung huli. Opo. Wala siyang panahon. Gumawa ng mga maliliit, yung mga meeting sa mga organization, o ikipag-usap kunwari sa kanya. Wala naman yun Alam mo na yan, kaya kanilagay dyan, advance yung healthcare knowledge mo dahil galing siya ng Ayala Healthcare. So nagsasayang lang siya ng panahon talking with them. Dapat ngayon, bilisan niya at isipin niya kung ano yung top killer diseases of the country. Humingi lang siya ng konting gabay kasi nauubos na yung time at pasensya ng tao. Kaya eventually, wala na rin makikinig. Eventually, wala na rin magbabayad ng premium ng PhilHealth kasi walang government counterpart. At eventually, malulugi ang PhilHealth sa daang taon pagka pabagal-bagal siya. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsagot ng aming tawag at sa inyong pong pananaw sa mga isyong napag-usapan po natin. Dr. Tony Liachon, Health Reform Advocate, former Independent Director ng PhilHealth. Good morning po. Good morning. Good morning, Birada. Birador ng masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Kaya lahat ng mga nasa gobyerno ngayon, ingat-ingat po tayo lalo na yung mga pagpapa-picture pag-aralan at mag-isip kung ano ba ito. Makakatulong ba ito sa atin? Kahit na taliwas naman yan sa kagustuhan mo, ayan ay bawal naman pero napipilitan ka. Ingat lang. Okay. So, bukas ang linya po ng komunikasyon ng telepono po ng DZXL News 558 kay Secretary Ted Herbosa. Maging sa tagapagsalita ng